mga questions kayo, paano ba to, paano ba yan, paano yung accounting, paano yung costing. Kaya nandyan yung Go Negosyo, kaya Sir Joey ginawa to para may magme-mentor sa inyo, may tutulong sa inyo in taking those crucial steps to growing your business. From food, from fashion, we are going to jump into adventure and explore the world and the wonders of Philippine tourism. Let's hear the vibrant stories and let's see the breathtaking sights of the Philippines, all from the comfort of your screen. Get ready to be inspired, amazed, and transported to the most enchanting destinations as we uncover the beauty of Philippine tourism through the lens of social media. Eto na, mga mahilig sa TikTok, ha? Instagram, Facebook. Ito na ang segment nyo. First, joining us in this discussion, a corporate professional but by passion, a travel vlogger. He shares his travel tips, detailed planning guides, and takes his viewers, fondly called his fam, on a virtual journey through his engaging vlogs. Please welcome Mr. J.M. Banquico. Yung mic ni JM, kitang ganda na ng intro niya. Wala gumagana na. Hello, JM. hello, Sam. Hi, everyone. Good afternoon. JM, have a seat first as we call on a passionate solo traveler and storyteller. She journeys across the Philippines, collecting and sharing stories of the people she meets. And of course, the beautiful places she visits. Miss Shane Funcion is joining us. Hello, hello! Hello, Sam. Hi, Miss Shane. Good afternoon. And, of course, joining our panel, a finance professional. He's now a content creator who features the Philippines' best resorts, hotels, and travel experiences, creating memories with people along the way. Mr. Renzo Maano is joining us. Hello. Good afternoon. Okay. Maupo tayo kasi alam ko maraming gustong gumawa ng ginagawa nyo. No? Alam ko hindi madali yan and you have to start somewhere. Let's talk about that. JM, we'll start with you. Okay. How did you had your full-time job? Yes. Ano ginagawa mo dati? I am a corporate employee. Okay, 9 to Sa 5. isang- Classic. Yeah, 9 to 5. And then, at first, mahilig na talaga ako mag-travel. Yun ang talaga, anong age ka kinagat ng travel bug, so to speak? Parang 20 pa lang yata. Trip mo talaga tumingin ng iba't ibang lugar? Oo, correct. So habang Okay. nag-work ako, sinisingit ko yung mga travels ko every weekends, ayan, Sunday, holidays. Pero nung nagta-travel ka, gumagawa ka na ng vlog o travel pa lang yun? Travel pa lang yun. Wala pang vlog. Kailan pumasok tong, teka, gawa ko nga ng vlogging Yeah, to. it was during the pandemic then, no? Nung nag-start ako try mag-vlog, no? And magta-travel ako nun to Boracay and naisip ko, itry ko kaya gumawa ng content. Ano dala mo nun? Just a phone. Cellphone lang? Yes. Okay, fairly recent lang to. It was 2020. 2020, 4 years ago. Yeah. Punta kang Boracay, dala mo cellphone mo. Ano Yes. ginawa mo? Tinry kong i-film. Okay. No? Nag-host ka habang I'm sorry? Parang nag-host ka rin. Yes, ganon. Okay, oh. So kausap ko yung sarili ko sa phone. Ayun talaga. Sa una nahiya ako, pero ayun, kailangan mo talagang i-try. No? You Kapal have na to mukha rin talaga minsan. Correct. You have to start somewhere talaga. Okay, before we get to the success story, Shane, tell us about your experience. How did you start? How do you start as a content creator? Yeah. So, I've been creating content since 2019 because I want to really share stories. So pre-pandemic. Pre-pandemic. Okay. But as a passion. Okay, you were also working. I'm a nurse by profession. Okay. But I work as a youth minister of a Catholic organization for 11 years. And because of my previous job, I travel a lot. So parang traveling is like part of my life. Your na, life talaga. Oo. Tas, when I created content, parang I just want to share stories. And then after, nung nag-open yung Boracay in 2022, Boracay ka rin. Yeah. Isa ka pa. Kaya nga Sige, ay Boracay. I went to Boracay and stayed there for a month. Oh, wow. Yeah, to find... Immerse lang. Oh. Yeah, to find inspiring stories. Kaka-open lang talaga niya. And then I share about yung mura na accommodation doon that I stayed for a month there. Kasi mahal ang Boracay eh. Yes. Right? So that's what people think. But I found a way for me to stay for a month there. So budget travel talaga ako nagsimula. And then I got binibidyohan mo viral. itong mga to. Yes. So I just shared. Like for 30 seconds, I just shared about that. And then, dun nagsimula. Yun yung first viral video ko. And then, dun ako nagsimula. Dire-diretso. Na travel content. Most interesting place you've been to? Most interesting, that's a very,
mahirap. Most interesting, Kulyon. Kulyon. Have you heard about Kulyon? I've Narinig heard. niyo ba, Kulyon? Kulyon was a leper colony sa Pilipinas. You should know about Kulyon and you should visit Kulyon. Malapit siya sa Coron, nasa Palawan siya. O yun, ilagay nyo sa bucket list nyo Yeah, yun. panoorin yung video ko. Oh, yun ang mas maganda. Panoorin nyo video ni Shane. Mamaya I'll ask for your social media accounts. Renzo, how did you start? Medyo same rin. I was in the fintech industry. Okay. And I was working 9 to 5. And then when I turned 25, medyo nabaliw ako. Parang nagkaroon ako ng quarter life crisis, kumbaga. Okay. And then I wanted to reset my life. And that included my career. And I was watching videos from Erwan. Nakita ko yung storytelling niya, yung cinematography. And sobrang in love ako while watching his videos. So back then, I was also making videos teaching people how to invest, how to save money. Yun yung ginagawa mong videos dati? Yes. Okay. So, just one day, nag-resign ako and then I just traveled and made videos and practiced. And now, ayun, nandito ako ngayon. Yun Yeah. yung story ko. Yung pag-resign, papag-usapan natin yung resign na biglaan. Papag-usapan natin kung maganda gawin yun, no? Pero mamaya natin papag-usapan. Okay, most interesting place. Teka, una munang travel vlogging, unang place na ito, pareho nag-Boracay. Saan ka? Saan ka napadpad? Sa akin, Sagada eh. Sagada? Oo. Ito yung pang-broken-hearted. Hinanap ko sarili ko Oo, sa Sagada. diba? Ito yung medyo, alam natin yun, diba? Pag medyo broken-hearted ka, dyan pinupuntahan mo, kakausap mo yung mga bundok. O, sinagot ka naman ng bundok. Medyo sinagot naman ako. Oo, Sagada. And ano dala mo nun? Phone lang din. Back then, may maliit akong action cam Okay. from DJI. Aha. And then yun lang, video lang, enjoy lang. And then gumawa ako ng YouTube video. Okay. So, once again, nakita nyo, similar stories. You just have to get out there and try it, do it. Kasi madaling isipin, pero hanggang hindi nyo ginagawa, you don't take that first step, wala talagang mangyayari. Alright, now let's move on to kailan nyo nalaman na medyo, okay, teka, pwede na palang career tong ginagawa ko. Hindi lang pala enjoy paggawa ng video to. Pwede na ako mag-resign. Mukhang okay na to. When did you make that decision? Ako, I still have my corporate job. Hanggang ngayon? Yes. So you're keeping both? Yes, I'm keeping both. Oh, I'll change your question. Paano binabalance? Hindi, Time kasi totoo management. naman, di ba? Time management is the key. Time management. Yes. No. I had to sacrifice yung mga ibang bagay na walang value sa akin. Bagay ba o tao na walang value? Bagay naman. Ouch! Grabe. Sakita ng feelings pala to. Mga bagay na walang value. Sinacrifice mo. Wala kang masyadong kwenta sa akin. Ganun. Yeah, like yung mga panonood sa gabi ng mga K-dramas on Netflix, Ay, I had to naku. sacrifice that. Okay. Para mailaan ko yung time ko sa pag-edit ng videos, Oh. pag-upload ng vlogs, di ba? So outside corporate hours, yun yung ginagawa ko. Your vlogs, mga ilang minutes yan per episode? Minimum of 30 minutes. 30 minutes. Yes. And ang travel mo ngayon, since you do have your regular job still, Yes. ano to, weekends? Weekends talaga and holidays. And holidays. Pinaplano mo na yan. Yes. Okay, Shane, how does it work for you? I'm in a transitioning phase to full-time content creation. Okay, what's ano yung pag-usapan natin transition na yan? Kasi I think yun yung gusto malaman natin di ba? Kailan ka magiging confident na, teka, parang kaya ko na gawing full-time to. Yung kaya ng first, kaya I did not, when I started earning na, I still keep my freelance job because it pays the bills. Okay. So because sabay din, para? Yeah, diba? yeah. Because, aminin natin, kailangan natin ng pera. Para maka-travel. Yes. Nagpunta na akong Boracay, naging pura ako pagkatapos. I want to be honest. Every time I share about my story, I want to be honest. Content creation is a very promising career, Yes. but you have to work your way hard. Kasi ang daming nag-iisip, madali lang to. Yeah. Yung it's- YouTube, kaya ko rin gawin. Kung kaya nila, Yeah. kaya ko rin gawin. Yeah. Kaya nga, maganda that we're talking about it. Kasi we need to know, what does it take really? Diba? Ang daling panoorin diba? Parang, nung dati, nung mga bata tayo, madali siguro maging artista, kaya lahat gusto mag-artista. Diba? And then now you hear the stories of giving up the late nights to edit. Diba? Still working 2 jobs at the same time para you have funds to travel and to enjoy.
and to still pay the bills. And at the same time, make that content. Yeah. Okay, so what else is involved in the transition? Because, make sure that your bills are paid, and then you can, Pag-uwi fund mo, your wala ka own ng Meralco, mahirap din yeah, mag-edit. Yeah. Oh. Kasi, eto kasi yun, friends. First, pag wala kang pera, stress ka talaga, right? Tama yun. Generally. Pag walang pera, stress tayo. Alam natin Generally. yan. Oo. And it's hard for you to think of something creative. Sinabi mo pa. Second, Oh. if your bills are not secure, baka mapilitan ka to get partnership that does not align with your values. Ito yung mga brands. You're talking about brand Yes, Kaya yeah. daw, you're creating a travel vlog, ang pumasok sa'yo na brand, kunyari, some brand ng patis, ganon, di ba? O, hindi align, di ba? Nagta-travel ka, pero ang brand mo patis. O, hindi align sa ano yun. O, Aside from- Clorox, yeah, ganon. yeah. Or hindi nga lang may mas iba pa eh. May mas iba pa talaga. Mas wild pa doon. Oo, mas wide pa doon na that doesn't align with your values and also your Values, content. Okay. Parang malilito yung malilito. Tapos din mapipiga yung creativity mo pag inisip mo, dapat ako magkapera dito. That's it. So, si Wilden talked about that earlier na hindi dapat yung pera una iniisip. Yeah, it will come. Kasi yung stress iba. Yes. Iba yung pressure pag inisip mo muna, kaya ako mag-content creator kasi kailangan ko magkapera. Okay. How about ikaw, iba storya mo eh. Yeah. Nag-resign ka eh. Matapang ka eh. Ginawa mo hindi namin kayang gawin eh. Marami siyang pera. No, marami ka ng pera. Nag-resign ka muna bago ka nag-content Hindi naman. creation. Pero But let's talk about, what made you get into it and say na, okay, ayoko na nitong corporate job ko. And what made you confident na, teka, itong content creation, kaya ko kumita dito. Yeah, honestly, sa akin medyo reckless yung ginawa ko kasi nag-quit ako. Like, I burned my bridges talaga. And then, after I took the leap, I just really did my best to find my way through the content creation world. So, para sa akin, looking back, I think I should have done it slowly, to be honest. Pero yun nga, if tumalon ka talaga and your back is against the wall, parang you have no choice but to make it work eh. So yun yung naging motivation ko when I jumped into content creation. Parang wala akong ibang choice kundi to make it work. Enjoy ko naman siya eh. Enjoy ko naman yung travel, enjoy ko yung pag-i-edit, pag-create ng videos. So nagkaroon ako ng medyo delusional way of thinking na, kaya ko to, tatalo na ako. Pero yeah, I think both works. It really depends on what kind of personality you have if you want to do something risky, business or content creation or whatever. So yun yung naging journey ko. Talon muna, then find your way. Let's talk about the challenges. Magpakatotoo tayo. Ang content creation, napapanood kasi natin yung gawa na eh. Diba? Yung gawa ng vlog. Hindi natin nakikita itong mga back-end na pinagagawa nyo. No? Napapanood namin lagi, yung tapos na. Masarap na panoorin. Maganda na yung shots. Cinematic na. Diba? 2 challenges that you encounter. Sa akin, nung nagsisimula kasi ako, yung editing talaga yung mahirap eh. Ikaw rin tumitira nun. Ako rin ang nag-edit ng Okay. vlogs. So, Bakit mahirap ang editing? nagta-travel ako ng weekends. Siyempre, after ng Sunday, papasok ako kinabukasan. Oh. So, ang time ko lang na mag-edit is after corporate hours na. So, Pag-uwi mo, i-edit ka pa. yes, correct. Ko Yung, naman, alam mo yung pagod ka na sa work, tas you have to edit this pa para may upload mo. Yun yung mga unang challenges ko talaga. Okay, editing. Ano Oo, pa? but as time goes by, nakahanap na rin ako ng someone who edits my Akala ko vlogs. nakahanap ka ng someone, sinishare mo lang sa amin. Nakahanap po ako ng someone. Yeah. Eh, di ikaw na. Nakahanap someone. Someone to edit my To vlog. edit your vlog. Yes. But that also comes with the growth of the vlog. Of the vlog. Challenges. What people don't know. Let's talk about the hard side of vlogging and content creation. Generally speaking, as a woman travel content creator, I have a lot of limitations. Safety, may mga bagay akong hindi ko pwede gawin to kasi nakakaano yung, safety comes first for me. Babae ako eh. And I travel solo. So I travel solo to Sulu. It's nice. Sulu is one of the best Tapang ka, travels. oh. Yeah. Kaya, diba, like there's like a mold na pag malaman ng tao that I travel to this place, sabihin, grabe ang tapang mo babae ka pa. Oh. So there's like certain na pag babae ka, limited ka talaga. Okay. But I also have to consider na babae ako, so I also have limitations. That's one. Second,
burnout. Oh, wow. Burnout, May yeah. burnout. Burnout. Kasi pag pinapanood namin, mukhang Yeah, masaya. mukhang masaya. And Oh. that's it. That's really it. Kasi sino bang travel content creator ka tapos mukha kang pagod na pagod? Meron Mukhang bang gusto? haggard. Meron bang gusto mag-travel doon? Oo, parang... Siyempre, hindi ko papakita na like, umakit akong bundok, tapos muntik na akong mahimatay. Hindi ko pwedeng pakita. Pero like, it's physically tiring and it's also mentally tiring. Parang diba? itong being always energetic, Yes, ganun. like Oo. if you will watch my videos, like always ako doon, Oh. energetic, ganun. Pag-uwi mo, pagod ka, Yeah, girl. but you will, Oh. ano talaga yung energy, dapat mong makip yun sa travel mo. As a travel content, creatively, I have to think because content creation is a game of strategy. It's both an art and science. Science in a way, kailangan mong isipin, what can make my audience watch this video until the end? Oo. Or at least, what can make them watch until the first 1 minute of the video? Okay. Kasi yun yung yun yung batayan that if they can keep your audience watched up to the first 1 minute, Goods ka. you're good. You're good. So, it's a strategy. So, sa akin talaga, ang main priority ko is my safety. Second is my mental space. Kala ko hair mo, gumanong ka may hair. Isa pa yun, kailangan ka maganda pag babae ka. tama That's so naman. unfair. Oo. Hindi tulad ng mga to, larga okay lang. lang pag lalaki, diba? Okay lang bukas lang pawis. Pag Saka babae, OOTD hindi pwede. mo, mga ganon, diba? Yeah. O JM, talk about the back end. What people don't see. The challenges, the hard part of content creation. Yeah, tama yun. I think big thing is yung editing. May one time, nag-edit ako buong araw hanggang sa nagkasakit na ako. Pero more than that, syempre travel. Hindi ka pa nakaroon ng someone. Hindi naman. So parang yung logistical issues or challenges ng pagta-travel, going to different places at once, marami kang Okay. dalang gear, talagang nakakapagod siya. Pero once you go there, nakakita ka ng magandang sunrise or magandang sunset, tapos sea of clouds sa bundok. Parang lahat ng challenges na papawi. Especially if nagawa mo na yung video and napakita mo yung art mo sa mga taong gusto mong iserve. So yun yung challenges sa akin. Do you guys still enjoy traveling? Or has it become work na lang para sa inyo? Kasi isipin mo, magta-travel ka, ngayon, ang mentality mo, pupunta ako dyan para mag-shooting. Hindi para magburakay, hilata, di ba? Inom ako ng yung Jonas, di ba? Buko juice, ganun. Di ba? So what's the mentality right now when you guys travel? Is it more of work? Or is it, do you still get to enjoy when you travel? Ako, I still do. Oo. Kasi kapag magta-travel ka naman, marami ka pa rin talagang may experience. Kahit na ilang beses mong balikan yung isang lugar, marami ka pang makikita, marami ka pang food na matatry. So, yun yung nagpapa-excite pa rin sa akin. Na kahit na it's part of my job na to do contents during travel, na-enjoy ko pa rin talaga siya. Ako, cliche. If you love your job, it doesn't feel like you're working. So I have to make sure that I'm enjoying it. So ganun siya. Kasi I value authenticity So parang ang naman, hindi ako ganun. Like I value authenticity. So I have to make sure that I'm still enjoying traveling. Kung pagod ako, then I will not travel. Yeah, agree ako kay Shane. It's really, if you love what you're doing, if trip mo yung editing part, if trip mo mag-capture ng great moments with your camera, hindi na siya nagiging work I think may times pa rin na dumadating yung burnout pag pinush mo sobra yung sarili mo. Pero once you go back to your core and nag-decide ka na ito talaga yung gusto mong gawin, wala na-enjoy mo pa rin talaga yung traveling and content creation at the same time. All right. Guys, thank you so much. Such a pleasure having you, sharing the Thank shades to you guys. you. Sayang medyo nabitin ang chismisan, but I'm sure a lot of people would want to ask more questions if you would still hang around about vlogging and content creations. Have a photo really quick. Thank you. Thank you so much.